Mainit ang sagupaan sa pagitan ng kampo ng Montenegro at Guerrero. Lumaban si Tanggol ng harapan kay Miguelito, hindi umatras kahit sa gitna ng putukan. Pinamalas niya ang kanyang tapang at determinasyong ipaglaban ang pamilya at prinsipyo. Habang nakikipagbarilan si Tanggol, dumating si David sa eksena. Agad siyang tinutukan ni Tanggol ng baril sa pag-aakalang isa na naman itong pagtataksil. Ngunit tumutok din si David, hindi para umatake, kundi para ipagtanggol si Tanggol. Nang marinig ni Tanggol, nakakampi siya, halatang nabigla ito. Hindi niya inaasahan ang pagkampi ng kapatid. Dumating si Miguelito at inabutang magkasama sina Tanggol at David. Agad nagbantay si David sa tabi ni Tanggol. Magkasabay nilang hinarap ang panganib. Kitang-kita ang dedikasyon ni David na itama ang pagkakamali at ipaglaban ang kapatid. Matapos umatras si Miguelito, tumakbo ito patungong warehouse. Hindi siya pinakawalan ni Tanggol at David. Bago pa sila dumating, inutusan na ni Miguelito ang kanyang mga tauhan na salubungin sila ng dahon. Pagpasok sa warehouse, sinalubong agad sila ng mga tauhan ni Miguelito. Sa gitna ng putukan, napatumba si Tanggol, ngunit hindi nagtagal at nakabangon din siya matapos talunin ang ilan. Dumating si David at agad inabot ang kamay ng kapatid para itayo ito. "Kuya," ang tanging salitang binitiwan habang tinutulungan siyang bumangon. Nagbabala si Tanggol kay David na siya na lang ang aakyat, ayaw niyang madamay ang kapatid. Pero tumanggi si David, hindi raw siya aalis. Sa gitna ng barilan, nagkahiwalay ang dalawa. Nagsisigaw si Tanggol, hinahanap si David sa kaguluhan. Napadpad si David sa isang bahagi ng warehouse at doon niya naabutan si Miguelito, mag-isa. Tinapatan niya ito at hinarap. Pero hindi niya alam na kapalibot na pala ang mga tauhan ni Miguelito. Agad siyang naipit. Hinuli si David at pinilit sa harapan ni Miguelito. Humingi siya ng saklolo, pero huli na. Lumapit si Miguelito, malamig ang galaw. Isang saksak ang itinuloy nito, walang pag-aalinlangan. Bumagsak si David, hindi na nakabangon. Ilang saglit ang lumipas, narating ni Tanggol ang lugar. Natagpuan niya ang katawan ni David, wala nang buhay. Napaluhod siya, niyakap ang kapatid, at sumigaw, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding panghihinayang. Sa wakas, bumawi si David. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Sa huli, pinatunayan ng mga pangyayari na ang dugo at ugnayan ng pamilya ay hindi kailanman tuluyang nawawala, gaano man ito kalalim ang sugat ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pagkakanulo, pinili ni David na ipaglaban si Tanggol sa kanyang huling pagkakataon, isang hakbang ng pagsisisi at pagtubos na nagbuwis ng buhay. Ang pagkamatay ni David ay naging mabigat na dagok para kay Tanggol. Sa halip na galit, ang namayani sa kanya ay panghihinayang at sakit. Isang paalala na sa digmaan, walang panalong buo. Habang umuusad ang kwento, naiwan sa puso ni Tanggol ang tanong. Sapat na ba ang pagkakabawi ng isang taong minsang lumihis ng landas? Ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa bawat pagkatalo at sakripisyo, unti-unti ring nahuhubog ang tunay na anyo ng tagumpay. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa kapatawaran, katapatan at pagbabalik loob. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood